tamang paghawak naman ng pera ang ating pag-uusapan ngayon. Paano nga ba natin mapapahalagahan ang perang pinaghirapan ng ating mga OFWs at ang mga perang kanilang pinapadala para sa kanilang pamilya? Saan ba dapat ito talaga magandang i-invest? At para turuan at bigyan tayo ng tips, makakasama natin via Zoom ang isang financial expert na si Mr. Vince Rapizura. Ano nga ba ang mga short-term at long-term goals ng mga plano sa perang kinikita ng ating mga kababayang OFWs? Sir Vince. So, mayroong top 5 na life goals ang mga OFWs natin. Ang unang-una dyan ay ang pag-prepare sa kanilang retirement. Sunod ay ang pagkakaroon ng bahay. And then, mapaaral ang kanilang anak. Magkaroon ng kapital para makapagpatayo ng negosyo pag sila ay babalik na dito sa Pilipinas. At panghuli ay makapagbayad sa kanilang utang. Napakahalaga na yung mga pinipili nating investments or savings products ay magmamatch doon sa ating mga life goals. Kung titignan natin ay retirement, ang unang-una kong i-recommenda dyan ay dapat maximum contribution ang kanilang SSS. Dahil sa pagsusuri ko sa mga iba't ibang mga retirement products sa Pilipinas, wala pa ring tatalo sa SSS kahit na sangkaterba po ang ating mga gustong i-improve pa sa SSS. Ang pangdagdag natin dyan para sa retirement ay yung programa din ng ating gobyerno, yung Pag-ibig MP2. Kasi napakaganda ng returns na makukuha natin dyan at saka both ang SSS at saka ang Pag-ibig ay 100% government guaranteed. Kung retirement ang pag-uusapan, dapat sa safe financial products din natin siya inilalagay. Hindi natin ito ipinagsasapalaran. Yung pangalawa ay yung pagkakaroon ng bahay. Yung gamit kasi ng bahay sa mga OFWs, dalawa. Unang-una, ginagamit ito bilang tirahan. Pero pangalawa, meron naman yung mga ginagamit ito bilang investment. Paupahan o kaya sila ay nagpapatayo tapos ito ay kanilang ibinibenta. Yung pinaka-wise na gagamitin natin para tayo ay magkabahay, natitirhan natin. Pag-ibig housing loan ang pupwede. Pero ang tip ko dyan, dapat mag-ipon muna tayo ng 20% ng equivalent noong property na ipapatayo natin. Mapatunayan muna natin na kaya nating mag-ipon. Dapat nandyan yung ating savings discipline para sa pagsasanay natin pag tayo ay nagbabayad na ng ating amortisasyon sa Pag-ibig. So, akala ng iba kasi ang Pag-ibig ay mahal ang kanyang interest rate. Pero nung kinumpara ko yan sa merkado ulit, at par or better ang interest rates na makukuha natin para sa pabahay sa Pag-ibig. Naku, ang Pag-ibig talaga malaking tulong yan sa ating mga OFW.